Hi sa lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na isaalang-alang mo ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon DraftKings Inc., ticker, DNE. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Hulyo 1, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets, organisasyon DraftKings Inc. na bibilang sa subkategory. Leisure Rates, 28 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 8.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus negatibo 0.3 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng merkado sa amin sa kabuuan, makikita mo na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos para sa DraftKings Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya DraftKings Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga stock DraftKings Inc. nagpakita ng dynamics ng 13.8%. 37.6% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya DraftKings Inc. nagkakahalaga ng US dollars 38.13 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay US dollars 181 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 0.84 bilyon. Na may subkategory capitalization na US dollars 30 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi DraftKings Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 21.05%. Ang book value ay 2.85%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US dollars 1.855 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 220% ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Ang average sa subkategory ay 75.3. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars 378 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 1,265 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 7.6. Ang average para sa subkategory ay 2.4. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 5,000 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang margin ng benta ay minus 8% na may average para sa subkategory na 3.1%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.87%. Ito ay 762% mas mababa kaysa sa market capitalization share.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $7,479,000, habang sa subkategory ay mayroong $704,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo ng kumpanya sa bawat empleyado ay -negatibo $78,100. Ang average para sa subkategory ay $9.4,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, -0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $981,000. Subkategory, $299,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, -0.5 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 5.4% kumpara sa average para sa subkategory na 4.6%. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya DraftKings Inc. Sa subkategory, ang RC level, 14 na, ay humigit kumulang 66%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa paligid ng $42.9. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $52.9. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri ng stock. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya DraftKings Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa $42.8. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 20.73. Ang stop loss ay nakatakda sa 56.05. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 31, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, NCREI, ay ang pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.